Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang umaatikabo po. Uulitin ko lang po, umaatikabo pong issue na naman po sa kabilang panig at ikalawa sa kabila, no? Yun ho yung tamang term natin doon. Kabilang kampo. Uunahin po natin ditong pag-uusapan ay ito pong dahilan kung bakit sinibak itong si Maine Mendoza bilang main ambassador po ng Lazada. Okay, hindi na po kasama si Maine Mendoza sa mga main ambassadors ng Lazada. Totoo po yun, ano? Siya po ay part pa rin naman siya ng Lazada pero hindi na po siya yung tinatawag nilang main ambassadors. At napalitan nga po siya ni Ann Curtis, ni Sarah Geronimo, at ni Catherine Bernardo sa tabi po nitong si Alden Richards dyan po sa Lazada. Ano nga bang nangyari? Dahil nagsalita na nga po ang pamunuan ng Lazada kung bakit nila hindi na muna kinuha itong si Maine Mendoza as their ambassadress, no? Bakit nga ba? Pag-uusapan po natin yan. Nakuha po natin ang ating information mula kay Timothy Tan. Yan ho ang kanyang pangalan, ano? Siya po yung nagtatrabaho dito po sa creative team ng Lazada. Pag-uusapan po natin lahat yan. At syempre, hindi rin naman mawawala sa ating mga pag-uusapan. Ito naman pong issue na naman po na ibinabato na ang Myriad daw po ay lumapit po at nanikluhod dito po sa AAA. Para daw po makuha itong si Maine Mendoza. Gaano nga ba katotoo ito? Totoo nga ba ito o bogus lang? Yan ang mga pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, maya't maya nating pag-uusapan yan. At naririto nga po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Maylene Lin. Sabi niya rito, Mr. Pinas, anong mayroon kayang utak ang mga syunga na yan? Utak biya. Kahit nila kasuhan si Alden ng persona non grata, no? Samantalang wala namang ginagawa sa nakasalanan, no? Maselan na salita, wala rin naman. Yan ang hindi basta-basta niyang alam niyo yan, wala, totoo naman po yun kahit si Alden Richards mismo sa pagkatao niya, hirap na hirap gumawa ng kasalanan, lalong-lalo na labag po sa mga batas na meron tayo dito sa Pilipinas. 'Di ba? At dagdag pa nga po niya rito, no? Dali ng mga nagsabi kay Alden, samantalang kayo, anong ginawa nyo sa mga asawa? Lahat na lang pinapakialaman ninyo. Dapat kayo ang kasuhan. Pero hindi naman gagawin sa inyo ng mag-asawang Fulkerson, maka-Diyos at makatao. Sabi nga ng mag-asawa Fulkerson, lahat ng may kasalanan, pinapasa Diyos na lang yan at karma. 'Di ba? Ang karma ay hindi sa ngayon, malay nyo sa susunod na taon, may para magising kayo sa katotohanan. Richards Jr. ni Maine Fulkerson, is real couple in real life forever, mga syunga. Mr. Pinas, si Maine naman na ang papayag, palitan yung apelyido kung Fulkerson ang itatawag. Dahil yan ang gusto niya, God bless sa fandom and God bless you rin po, Miss Maylene Lin. Well, pagdating nga po sa ganyan, wala pong kahit sinong babae. Ulitin ko lang may karapatan po ang babae na tumanggi na palitan ng kanyang apelyido. Okay? Pero syempre, kung talaga may asawa ka, kinakailangan mo mag-adjust. Pero hindi wala pong nangyayari na ganun. Di ba? Para naman sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Doris Tatupan. Ang sabi niya rito, mga pakialamerong kurimaw, wala kayong na panghimasukan ang buhay ng may buhay. FYI lang, di matake na menggay na gamitin ang apelyido ng poon nyo. Palibasa scripted ang kasal nila dahil matagal naman na siyang tied kay RJ Fulkerson. Kaya nga, sa resibo ng McDo nila, ang nakasulat ni Comende Fulkerson.
And agree ako sa isang commenter, you can never put a good man down. Abay, yung bayarang tabloid na yan, ano? Memo sila. Dahil si Alden sunod-sunod ang blessings at matunog na matunog ang pangalan. Kaya sila nang gagalaite. Well, mga Kurimaw, so sad na hindi man lang nakaangat-angat ang panot na puon nyo. Di ba? Pasalamat siya dahil may mga nagkamaling niluklok sa pwesto. Kaya ngayon, ano, he doesn't deserve that anyway unless wala siyang silbi. Thanks, Mr. Pinas. Ingat ka palagi. Hi to your Lola Granny. God bless. And God bless you rin po, Miss Doris Latupan. Well, ang masasabi ko lang po dito, ito pong mga tabloid na ito, sila rin po yung may mga kinalaman, no? Sila yung mga malalakas ang kapit dito po sa kampo naman po nila Panot. Kaya lahat po ng mga kanegahan, lahat ng negativities about Alden Richards, they will report it. 'Di ba? Kasi nga po, nababayaran po sila doon. At bukod doon, marami rin naman ang nako-curious. 'Di ba? At bukod nga diyan, pag-usapan din po natin itong sinasabi po nilang one time show, yun na raw kaagad. Yun na raw kasi tulad ng nangyayari sa mga shows nitong si Panot, ano? Ngayon yung showing, ngayon na rin yung last na showing dahil wala naman talagang tumatangkilik ng mga ipinagpapalabas niya, 'di ba? Nagsasayang lang daw sila. Wala na way, ibahin niyo ang isang Alden Richards. Okay? At para naman sa ikatlo nating komento, ito naman ay mula kay Miss Ellen Amorao. Sabi niya rito, good day Mr. Pinas. Desperate na kasi ang mga sarswilista. Dahil ang laki na ng nagagastos at gagastusin pa ng financer nila. Kasi kahit pinaghiwalay nila ang Aldab, ay sila pa rin ang laman ng social media at hindi nila buwag-buwag ang ADN. Gumagamit na nga sila ng clone, ng clone main, pero hindi pa rin nila mapaniwala ang lahat. Nakasal na si Meng kay Panot, Ang Armin, mulat sa pool, kung makamando kay Main, akala mo pag-aari nila si Main at kay CL, nag-iingay, 'di ba? Dahil sa takot na mabuking ang poon nila, 'di ba? Na fake husband dahil ang nakikitang magkasama sa QC si RJ at saka si Meng, at imposibleng mapersona non grata. Kasi si RJ, because he is a resident of QC. Thanks sa update, Mr. Pinas. Stay healthy and God bless. Totoo po yun. Tulad po ng bagong bahay ni Main Mendoza sa QC. Napakalapit lang po nila doon. Di ba? Kaya sana huwag tayong magtaka at huwag nang magulat sa mga po pwede pang mangyari. Di ba? Maraming salamat po sa inyong mga naging komento. Ngayon pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Kung saan ito nga pong si Timothy Tan na nagbigay po sa atin ng konting kaalaman kung bakit nga ba hindi nakasama si Main Mendoza sa main ambassadress ng Lazada ay dahil po sa mga nangyaring nitong mga nakalipas na buwan. Hindi lang mga buwan, kundi ilang taon na rin. Nagtataka po sila na pababa ng pababa ang interaction, at lalong-lalo na ng mga sumusuporta kay Main Mendoza. Ito po ay may kinalaman sa, tama po kayo, letter S, Sarsuela. Dahil kung wala naman po talagang Sarsuela, hindi po ito maaapektuhan. Sabi nga nila, 'di ba? Compared to the sales of Vivo Philippines nung si Main Mendoza at Alden Richards ay pinagsama, napakarami pong nakabili ng cellphone, Ngayon po, dito naman po sa sinasabi nila sa Lazada, ay naaapektuhan din po yung sales nila because of Main Mendoza. Ano ba nangyari? 'Di ba? Yung Sarsuela na pinalalabas nilang si Mengay ay kakakasal lang. At ganito ganyan, kung ano-ano pa man, dapat daw, ang nilalagay lang daw sa Lazada ay yung single lang. So, anong tawag nyo kay Catherine? Anong tawag nyo kay Ann Curtis, kay Sarah Geronimo, kay Alden Richards? Sila ba yung mga single? 'Di ba? So, uulitin ko lang po, kaya ho nangyari ang ganyan, dahil nga po, masyado nilang hindi naman sabi na lahura, pero masyadong ginamit in a wrong way, in a negative way, itong pagkatao ni Main Mendoza sa showbiz. At hindi natin mapapakialaman yon. Ulitin ko lang, sila Timothy Tan po ang nagsabi nito sa atin, creative team ng Lazada. Okay, syempre, kung ikaw nga naman ang may-ari ng kumpanya, mas gugustuhin mo na malaki yung kikitain mo.
'Di ba? Kaya kahit na sino pa yung mga yan na po pwedeng ipalit kay Main Mendoza sa tabi ni Alden Richards sa Lazada, well, wala tayong magagawa doon. Hayaan na po natin yon, ano? At hindi ako naniniwala hanggat hindi ho natin nakikita yung tangible na ebidensya. Okay? Ngayon pag-usapan natin ang ikalawa nating dapat pag-usapan pa kung saan si Alden Richards daw po, no? Naglakas loob na raw na kontakin itong management ni Main Mendoza sa pamamagitan daw ng Myriad. Lumapit daw po ito sa management ni Main Mendoza para hingiin yung kooperasyon ng kanilang artista. Ngunit subalit at datapwat wala akong nangyari. Wala akong nangyari dito po sa pakikipag-usap nila. Okay? At ulitin ko lang, hindi po ito totoo. Wala pa po tayong nakikitang ebidensya. Pag may ebidensya na, yan ang pag-usapan natin. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.